Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban-lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. So, anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa. Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, sa lahat ng membro ng squad. Pwede mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayan na Philip. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pag-itan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko pong mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi yun po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas 3 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung 3 na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung 3, mamaya, babalik na yung 7 na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na doon, tapos pang 7, pasok na yung 7. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor, na may pinaka sirak, kung sa pultahan, bago papasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa 7, pumisto sila sa
gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa Silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na doon sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Celda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, subay, ganun yung baril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos ng 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay ng 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos ng 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po. Magkaparehas lang po ng putok nila sa Silda City at saka Silda Ono. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng 2 putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung 2 eh. Pag hinto dito kami, hinto na po doon sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos, yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yung sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril lang dito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? 2 kasing hawak niya eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa
palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng barel kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam na namin na sunod na yun si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos subjail. Yatay. Yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa listahan ni Mayor ni Duterte yun eh. Nasa listahan. Oh, sinabi niya ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kaya alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos subjail. Sino yung city jail. kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboy Colony. Tapos Ano yun? Pakiulit mo? Aboy Colony. Aboy Colony. So may napatay din sa kolonya, Oo. may napatay din sa Aboy Colony. Hindi. Aboy Colony. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboy Colony o kolonya. Aboy. Aboyog Colony. Oo. Ilan ang napatay doon sa Aboyog Colony? Yung balita doon, parang dalawa yata yung nabalita ng Ms. TV. Dalawa. Oh. Tapos sa BJMP, isa. Si Isa. Intoy. Bago si Mayor. O, yung pangyayari doon sa Aboyog at saka doon sa BJMP, yun ang dahilan. Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor. Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor doon sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba doon sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor doon sa pag-uusap nyo? Hindi siya basta-basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At Dahil- ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Luistro. Next to interpellate is Congressman Keith Flores. You are recognized. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. To the jail guards, Mr. Chair, if it's okay to question that. Saan yun? Yung po mga jail guards, pwede pong, ay ito, dito na sila. Okay. Nung pumasok yung mga pulis, paano nyo nalaman na mga pulis sila? Mr. Chair, nalaman na po namin ng mga pulis yung parating sila dahil naka ano ang CCTV. Nakita namin sa monitoring. Okay, So, may nagtanong ba sa inyo kung anong sadya nila, anong authority nila to enter the premises? yes, Mr. Chair, nagtatanong sila. Yung lumapit sa kanila sa gate, yun nga, yung isa naming kasamahan na si Ortiga, nagre-retero na. Tapos si Ritana, yun, yung sarhinto namin, yun ang lumapit. Kami, nakatayo lang kami doon sa main gate ng papasok na talaga sa kulungan. Okay, wala bang isa sa inyo na naghanap muna ng dokumento or authority or the warrant na sinasabi nilang dala-dala nila? Yun nga, Mr. Chair, yung sarhinto namin nagtanong kung meron bang search warrant. So, nung nakita nyo na may search warrant, inalaw nyo pumasok? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi. Dahil ito yung sarhinto namin, sir, Mr. Chair, yun na siguro ang magpatuloy ng pagano. Ano pangalan niya? Anong pangalan niya ni Sergeant? Ritana. Ritana, Retana. dito po. Mr. Sergeant Retana, nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in, no? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin. So, hindi binigay sa iyo yung search warrant? Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok nila, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo?
Paglabas ng ano, Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... Yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. Yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kayo? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Retana? Nasa... may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po. Pero kinuha nila, kinapkapan kami, kinuha rin nila yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan? Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi nyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Konti lang kayo. At marami sila. Yes. Okay. Saan mo nakalagay yung CCTV nyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder ay nandoon sa loob ng office namin, Mr. Chair. Ang office nyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay, no? Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Pursahang pumasok lang yung mga police. Di, yung may sinabi silang may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to Kasi hindi pinakita sa iyo yung search warrant. Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung anong sinabi niyong nangyari. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo? Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala? Wala po nakilala. So hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang? Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes Alright. po. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na baril at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa side, sa paa niya, saan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa. Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung polis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga po ako nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila? Nakatakilid. So, takilid. So, meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga polis? Opo. Paano mo nasabi ng mga polis sila? Dahil naka-uniforme sila eh. So, wala kayo nakilala sa mga polis na nandun? May nakilala ko yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na? Dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? May, kilala mo pangalan niya, o namumukaan mo lang na pulis siya, o ano? Nakilala ko lang po yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya?
Ha? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga? Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil, bye-bye din yan eh. Ano yan? Taga-bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Eh, taga-pulis siya, pero taga-bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taga-bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taga-bye-bye din ako eh. Taga-bye-bye ka rin. Wag mo na munang i-ano. Okay, so, i-off. So, kilala mo siya as a police officer who is from bye-bye. Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos ng barilan. Opo. So, nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or nakatingin ka sa kanya? Alam niya bang nakatingin ka? Opo, nakatingin po ko sa kanya. At hindi niya na tinago yung kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? 8 po. 8. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakahigas lang, hindi tumingin ba? Nakadapa? Opo. Meaning face down? Nakahiga mismo. Nakahiga? Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandyan ako sa gilid eh. Because, ano yan? Dahil, kuhaan ko sa ilagi buhat. Ano yan? Mr. Chair, pwede po ba ako magbisaya? Hindi, si Congressman Keith Flores, Bisaya din yan. Oh. So, Bisaya ni mo. Sige. Islak ko. Okay na. Naghigda ko ito, nagtakilid, nagatubang lang, pag naghigda ka nagtakilid, nagatubang ko nila. So, ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas? Opo. Yung iba, na-cover mo ba? Or sila hindi nila makikita sa labas? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung nakaposition in a way na makita mo lahat? Oo. Okay. Paglabas nila, dinalaban nila yung katawan ni Mayor Espinosa? O iniwan nila doon sa selda? Iniwan na silda. Iniwan sa selda. Okay. So, anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa? Pagka humana ito, hitabo, pagka puso ni Mayor, tumubo nga tao, gamay, nagbunit, matumisod siya sa silda, ang usa ka mut niya na naigunit nga pusil. Okay, yun yung sinabi mo kanina na iniwan yung baril doon sa selda ni Mayor Espinosa? Oo. Okay. After that, anong nangyari? Kauman niya ito, nang gawas, tapos, pagka misotong gamay tao, nga manatong butang sa armas, nagdasa armas, pagkauman na tagtaod, nagkuha ng suko. So kasama na ng mga pulis yung soko? Oh. Pero, Your Honor, sa wapa na misod sila, may naka-duty hapon na nga pulis nga time gikan pagka-priso ni Mayor Espinosa. So may pulis sa loob ng jail Kauban sa mga gwardya. kasama ng mga gwardya? Oh. Sino yung pulis na yun? Hindi na ako makawalang ilapangan anak nila. Pero, Ah, gikas pagka-priso ni Mayor, na ay nag-duty nga so may mga pulis assigned na police officer inside the jail cell Oh. of Mayor Espinosa? Oh. Anong function nyo dun? Ang- Anyway, I'll ask the guards. Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni Don Palermo na may pulis na nakabantay din kay Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment? Yes, So may po. isang police officer doon? 4 po sila Apat. naka-augment nun. But at the time that the CIDG went or nag-serve ng warrant, ilan yung police na iwan doon? Yung naka-augment po ay 4. 4 din. Yes, They're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga police na yun? Yung 4? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga apelido lang po ito. Okay, apelyido. Sina PO2 Bilyuti, PO1 Ripasa, PO1 Vicente, at PO1 Morero. Okay, so, klaruin ka lang Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chair. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So, pina-face the wall din? Kaya mo po din. Kilala ba ni Colonel Espinido yung mga police na yan? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask... Please Your proceed. Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga police na nag-augment? Hindi sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, Na police nilagyan officers? talaga para sa security dog. Tagdag, di ba? From the family names mentioned by Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga police na yan? Wala akong kilala.
Sergeant Retana, sa reaction Yes, ng po. mga pulis na nag-augment, kilala ba nila yung mga pulis na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung... So, wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala? Wala po. So, hindi... malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na pulis? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung Yes, po. paano sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din na siguro. Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami. So magkatabi kayo. So wala kang narinig na anything that would indicate that they knew each other? Wala po. Wala. Tinanong mo ba yung mga police after kung kilala na nila yung mga police na nag-serve ng search warrant? Ay, hindi rin po. Hindi mo natanong? Hindi po tanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang na-observe nila, kilala ba nila yung mga police or something like that? Walang ganun na investigation? Hindi na po. Eh, how about you, Mr. Kabuda, Abuda? Yes, Hindi mo ba in-interview yung mga police na naka-augment doon? I was assigned to Baybay City Sub-Jail Facility only on August 1, 2024. And that is after the fact? After the event? Or before? Ano ba? August 1, 2024 was the effectivity of my order. Kailan ba ito nangyari, sir? November 5, 2016. So you weren't there when it I happened? was not there. You were not yet assigned there? I was not yet assigned there. Okay. So, Sergeant Retana, from Yes, the po. jail guards, no one investigated, no one questioned the police officers who augmented the jail guards for that incident? Walang interview, walang investigation na nangyari? Wala po. Wala po kung galing sa jail guards. Pero may investigasyon din po sila sa kanila lang po. Yung sa mga police lang? Yes po. But on the part of the jail guards, wala silang ginawang investigation? Wala po. So, inasa na lang nila sa mga police or something? Yes. Yun. Okay. Thank you, Mr. Chair.